Sige po. So sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights, kami po ay muli nagkaroon ng panibagong pag-asa, no, ng malakas na pag-asa kaugnay po dito sa crimes against humanity na laban sa dating Pangulong Duterte. Kasi po nababanggit naman yan dati na meron siyang mga kasamahan ng mga co-perpetrators at na hindi pinapangalanan. Pero ngayon po, nabasa natin na nandun na mismo yung mga pangalan kasi sinasabi nga po yung mga nakaraan, ano lang dinidescribe na ito yung mga kasamahan na naging bahagi, no, ng pagpapatupad ng war on drugs. Na sa bahagi naman din po namin, lalo na sa mga pamilya, malinaw naman po si General Bato na ngayon ay senador na siyang isang pangunahing ding kasamahan o cohorts ng dating Pangulong Duterte sa pagpapatupad nito ng war on drugs. Kaya po nung pinangalanan, kumbaga expected, pero syempre hangga't hindi binabanggit ng ICC ay hindi ganoon yung 100%, no. So ngayon po isang senyales po yan na yung kaseryosohan talaga na magkaroon ng pananagutan, yung mga dapat managot sa mga naganap pong pagpaslang. At yung mga iba pong kapulisan, si Senator Bongo nabanggit din po doon. So ano po yon? Isang malaking tagumpay sa bahagi po ng pamilya ng Rise Up at ng iba pang mga pamilya ng biktima tungkol po dito sa war on drugs. So nagpapasalamat po kami sa ganyang magandang balita. O ano naman ay kumbaga yung mga sumunod na mga PNP General na sumunod kay General Bato ay talaga naman din pong naging bahagi, no, ng pagpapatupad nito. Kaya ano po yon, napapangalanan. So ibig sabihin po talagang may mga co-perpetrators na dapat ding managot kasi yung iba dyan 2017, 2018 nasa bahagi po ng mga pamilya ng biktima ay meron din kumbaga yung coverage na yon. Sila din yung may command responsibility sa mga naganap na patayan. So isa pong ano yan, talagang mapanagot, no? Yun naman yung aming panawagan, mapanagot yung mga pagpaslang, yung mga paglabag sa karapatan ng mamayan. At hindi lang yun, yung mga binanggit na pangalan dyan ay talagang naging bahagi, no? Dahil sila yung mga PNP chief at that time. So kumbaga yung command responsibility rin po. Yun po. Sabi nga namin, noong November, di ba? November, December, January, February. So halos mag-aapat na buwan yung kanyang pagiging senador ay hindi niya nagagampanan. So ibig sabihin, yun, tawag dito, may basis naman talaga na panawagan ng mamamayan na yung hindi niya ginagawa yung kanyang katungkulan dahil kaugnay nga po dito sa International Criminal Court. So mahalaga po na yung sinasabi niya noon na kaya niyang harapin. So ito na po yung pagkakataon na harapin nila yung mga ganitong mga pananagutan para po malaman sa yung katotohanan ano ba talaga yung mga naganap. So yun po, kaya ano po yan, isang magandang balita sa amin at lalo na sa mga pamilya ng biktima na mapanagot yung mga nagpatupad, no, na pagtupad ng policy ng war on drugs na later sinabi rin sa bibig din mismo ng dating Pangulo na failure, no, palpak yung naging war on drugs kasi di naman talaga nasugpo, no. Kaya yun po, kaya mahalaga talaga na muli, yung tinig din ng mga pamilya na yung paghahanap ng hustisya ay para po wag nang maganap ito sa ating bayan. Mas ganun naman po, lagi din tinitingnan natin. Kasi, tsaka, yun, mahabang proseso pa. Alam naman po namin yung pagdadaanan. Pero at least itong, sa bahaging ito, lalo na yung confirmation of charges, mahalagang yugto po yun sa buhay natin bilang isang bayan.